Walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Sinamahan nyo kami sa 3 linggong Bourne Expeditions. Pero may mga istoryang hindi pa naikwento. Marami pa kaming nakunan at nadiskubre. Pababa na lang kami, nakakita pa kami ng Scotland. One of the things na talagang kahanga-hanga dito sa Palawan, eto, sobrang galing lang talaga pag titingnan nyo. Ito ang Bourne Expeditions. The Untold Stories. Hindi natatapos ang aking ekspedisyon sa paghahanap ng mga Irrawaddy. Ayun, 1 o'clock. Mong. Halos 2 linggo rin ako sa probinsya ng Palawan. At marami akong kwentong natuklasan. Ang totoo, hindi naging madali ang makakita ng Irrawaddy sa wild. Lalo na't ilan lang sila dito sa Malampaya. Ang bawat paglaot, may pagsubok. Camera. Hawak. Nabasa yung camera natin, napilayan. Obviously, yung chance natin na makakuha ng multi-angle shots, medyo malabo na. Pero then again, the show must go on, our shoot will go on. Maski sa mga araw na wala kaming makita, hindi kami sumuko. Siyempre, frustrated. Tanggap na natin na there's a big possibility hindi tayo makakuha ng mga malulupit na shots and we're only hoping for what they can give us. Tapos makakita ka pa ng kahoy. Siyempre, di ba, nakaka-frustrate yun. Kala ko yun, kahoy lang pala. What's the point of losing your hope? Ang haba pa ng araw. Kalmado nga, pero wala pa rin. Minsan, lumilipas ang isang buong araw nang walang malapitang kuha. Kaya naisip namin noon na mag-break muna at bumisita sa kalapit na isla. Halos 2 oras mula sa Malampaya, mararating ang ipinagmamalaking El Nido. One of the things na talagang kahanga-hanga dito sa Palawan, eto, yung mga limestone cliffs na talagang sobrang galing lang talaga pag titingnan nyo. Imagine niyo, eto mga limestone cliff na to sa El Nido, eto yung mga inaakyat dati para kolektahin yung mga nido soup, yung bird's nest soup. At dahil kilala sa buong mundo ang dive sites ng El Nido, hindi syempre ako pahuhuli na makita ang pinagmamalaking ganda nito. Nakarating kami sa mga bahay ng isda na yari sa ceramics. Taong 2006 nang ilagay ang mga artificial reefs sa Tres Marias. Minsan daw kasi itong nabiktima ng dynamite fishing. May bakas pa nga ng pagkasira ang ilang parte ng coral reef. Buti na lang at naagapan ito sa pang-aabuso. Maya-maya,
isang hawksbill turtle ang nakasalubong ko. Patuloy ang kanyang pag-indayog sa tubig na tila nagpapapansin sa amin. Bukod sa hawksbill turtle, nakita ko din ang cuttlefish na ito. Napapalit-palit ng kanyang kulay. Mukhang nakakaramdam ng takot nang makita kami. Pero habang lumalalim, unti-unting namumuti ang aking paligid.